Magandang umaga mga bata. Kamusta kayo? Kung mabuti, nais ko lamang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Princess Joy D. Agno, o tawagin niyo na lamang ako bilang Teacher Joy. Bago tayo magsimula, nais ko muna kanyayahan ang lahat na tumayo upang mag-alay ng dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon sa lahat, sana gabayan niyo kami ngayong araw at matutong ng panibagong aralin. Amen. Handa na ba kayo? Hindi ko kayo naririnig. Ayan, handang-handa na nga. Bago tayo dumako sa susunod nating aralin, nais ko munang alamin kung ano ang huli nating tinalakay noong nakaraan. Yes, Jamaica? Mahusay! Ang ating tinalakay noong nakaraan ay patungkol sa pang-angkop. Ano nga ba ang pang-angkop? Yes, Biana? Tama! Ang pang-angkop ay isang bahagi ng pangungusap na idinudugtong sa pagitan ng dalawang salita upang maging kaaya-ayang pagbigkas ng mga ito at magkaroon ng ugnayang panggramatika. Dahil dyan, bigyan natin si Biana ng 3 palakpak, 3 padyak, at sabihing mahusay. Okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, mahusay! Ngayon, dumako naman tayo sa panibago nating aralin. Pero bago yan, may inihanda ako ritong 4 na katanungan at na pagpipilian. Bawat katanungan ay tutukuyin kung anong pangatnig ang nararapat gamitin upang tunay na mabuo ang diwa o pangungusap. Handa na ba kayo mga bata? Una, ako patlang ay ayaw rin sa liderato niya. Kalawa, ako ba patlang siya ang pipiliin mong makaparehas sa sayaw? Tatlo, naglilinis siya sa silid, patlang makikinig ng paborito niyang kanta. Kaapat, mabigat ang trapiko, patlang nahuli ako sa klase. Ayan. Magaling mga bata. Dahil nasagutan niyo ang ating mga katanungan, bigyan natin ang sarili natin ng masiglang palakpakan. Dahil nasagutan niyo ng tama ang bawat katanungan, meron ba kayong ideya kung anong tatalakayin natin ngayong araw? Yes, Aryan. Magaling. Ang sunod nating tatalakayin ay patungkol sa bahagi ng pangungusap, pangkayarian. Ito ay ang pangatnig. Ano nga ba ang pangatnig? Ayon kay Ibadhong 20,019, ang pangatnig o conjunction sa wikang Ingles ay isang kataga o salita na nag-uugnay sa dalawang salita, parirala, sugnay, o pangungusap. Halimbawa, ang ating nanay at tatay ay mahal ako. Ang ginamit na pangatnig upang mag-ugnay ang dalawang salita ay ang salitang at upang mabuo ang diwa. Dumako naman tayo sa mga uri ng pangatnig. Alam niyo ba na may 10 uri ng pangatnig? Halina't ating isa-isahin. Dumako tayo sa unang uri ng pangatnig. Ito ay ang pangatnig na panlinaw. Ang pangatnig na panlinaw ay ginagamit upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang banggit. Kung kaya, kung gayon o kaya. Isa itong halimbawa ng pangatnig na panlinaw. Halimbawa, nag-usap kami sa barangay. Kung kaya, ang kaso nito ay tapos na. Ang bahagi ito ay ginamit na pangatnig na palinaw ay ang salitang kung kaya, dahil ipinaliwanag dito ang kabuuan ng banggit. Dumako naman tayo sa ikalawang uri ng pangatnig. Ito ay ang pangatnig na panubari. Ito ay nagsasabi ng taga-alinlangan. Kung sakali, hindi sana, kapag o pag. Isang halimbawa ng pangatnig na panubari. Halimbawa, gawin mo na agad ang sinabi ni Ama kung ayaw mong mapalo. Kapag sumama si Judy ay sasama na rin ako.
kung at kapag ang pangatnig na panubali na ginamit sa pangusap dahil ipinapakita nito ang pag-aalinlang. Tatlong uri ng pangatnig. Ang pangatnig na panansay. Ito ay ginagamit kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang pangalawang bahagi nito. Ngunit datapwat subalit bagaman samantala kahit man o kahit. Ito ay ang halimbawa ng isang pangatnig na panansay. Halimbawa, yumaman si Aryan kahit galing siya sa hirap. Magarbo ang handaan, ngunit baon naman sa utang. Ang ginamit na pangatnig na paninsay sa una at ikalawang halimbawa ay ang kahit at ngunit. Dahil inilarawan muna ang unang pangusap at kalaunan na isinalungat naman ito ng ikalawang bahagi ng pangusap. Ikaapat na uri ng pangatnig. Ito ay ang pangukod. Ginagamit ito upang hiwalay o itangi o itakwil ang isa o ilang bagay o kaisipan o ni maging at man ang halimbawa ng pangatnig na pangukod. Halimbawa, ni tumawag ni mangumusta ay di man lang niya ginawa. Mahal kita maging sino ka man. Makita sa halimbawa ng pangatnig na pangukod na ginamit ay ang ni at man dahil ipinaghihiwalay at pinatangi nito ang isang bagay o naisiparating. Ikalimang uri ng pangatnig. Ito ay ang pangatnig na pananghi. Ito ay ginagamit upang magbigay ng dahilan o katwiran para sa magkaganap ng kilos. Dahil sa sanhisa sapagkat o mangyari. Yan ang mga halimbawa ng pangatnig na pananghi. Halimbawa, nagkasira-sira ang bahay ni Kapilo dahil sa bagyo. Sanhi sa babago-bagong panahon kaya siya nagkasakit. Ang ginamit na pangatnig na pananghi sa halimbawa ay ang mga salita dahil sa at sanhisa. Bawat pangungusap ay pinapakita kung anong naging sanhi at naging bunga base sa pangyayari. Ika-anim, ang pangatnig na panapos. Ito ay nasasaad ng nalalapit na katapusan ng pagsasalita. Sa lahat ng ito, sa di kawasa, sa wakas o sa bagay na ito. Yan ang mga karaniwang ginagamit. Halimbawa, sa wakas ay makakauwi na rin ako. Sa bagay na ito, hayaan natin ang Diyos ang magpasya. Makikita sa halimbawa ang paggamit ng salitang sa wakas at sa bagay na ito. Dahil ito ay nagbabadya na ang nagsasalita o pagsasalita ay malapit nang matapos. Ikapito, ang pangatnig na panimbang. Ito ay ginagamit sa pagpapahayag ng karagdagang impormasyon o kaisipan at saka pati kaya o napat ang mga halimbawa nito. Halimbawa sa pangusap, ikaw at ako ay mahilig kumain. Pati tindahan ng matanda ay kanyang ninakawan. Ang ginamit na pangatnig na panimbang sa halimbawa ay ang mga salitang at pati. Dahil nagpapahayag ito ng karagdagang kaisipan. Ikawalo, ang pangatnig na pamanggil. Ito ay nagsasabi o gumagaya lamang sa pananaw ng iba. Daw raw, sa ganang akin o sa ganang iyo o di umano. Yan ang mga halimbawa ng pangatnig. Halimbawa, ako raw ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Si Jessica di umano ang unang bumato sa puno ng bayabas. Raw at di umano ang ginamit na pangatnig na pamanggit sa halimbawa. Dahil sa ginagaya lamang nito ang opinyon ng iba. Ikasyam na pangatnig. Ito ay ang pangatnig na panulad. Ito ay tumutulad ng mga pangyayari o kilos o gawa. Kung sino siyang, kung ano siya rin, kung gaano siya rin. Halimbawa, kung sino ang may sala, siya rin dapat managot. Kung ano ang puno, siya rin bunga. Makikita sa halimbawa na ang ginamit na pangatnig na panulad ay ang mga salitang kung sino siyang at kung ano siya rin. Dahil inihahalin tulad nito kung ano mga naganap na kilos, sa una ay siya rin dapat nagbubukod sa katapusan. At ang ikasampung uri ng pangatnig ay ang pangatnig na pantulong. Nag-uugnay ito ng nakapag-iisa at hindi nakapag-iisang mga salita, parilala o sugnay. Kung kapag upang para nang naman ang mga ginagamit dito. O pala sapagkat o dahil sa. Halimbawa, ginagalingan niya sa klase para mataas ang gradong makuha niya. Makapaglalaro lang ako kapag natapos ko ang aking takdang halalan niya.
Makita sa halimbawa na nabuo ang pangungusap dahil sa ginamit na pangatnig na pantulong at ito ay ang para at pag. Sa una at ikalawang halimbawa, ito ay isang uri ng pangungusap na hindi nakapag-iisa kung wala itong pantulong na salita upang makonekta sila. Dahil tapos na natin ang ating aralin ay nakasisiguro ako inyong naintindihan kung ano ang pangatnig at mga uri nito. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.